Hindi nalihim na matagal ng isang veteranong strategist sa politika si dating Pangulong Rodrigo Rody Duterte at sa nangyaring pag-aresto sa kanya at agarang paglilipat sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang legal na proseso, tila malinaw na matagumpay niyang naisagawa ang isang maingat na inilatag na patibong laban sa kasalukuyang administrasyon at Philippine National Police, PNP, paglabag sa Rome Statute at ang Poisonous Tree Doctrine, isa sa pinakamahalagang bahagi ng proseso ng International Criminal Court, ICC, ay ang pagsunod sa Article 59.3 ng Rome Statute. Nakasaad dito na ang sinumang inaresto ay may karapatang dumaan muna sa sistemang panghukuman ng kanilang bansa upang humiling ng pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Sa kasong ito, ang dapat na may jurisdiksyon ay ang Korte Suprema ng Pilipinas dahil ang Pilipinas ang tinuturing na custodial state. Ngunit ano ang nangyari? Dinala si Duterte ng direkta sa Netherlands nang hindi sumunod sa itinakdang legal na proseso. Ito ay malinaw na paglabag sa mga regulasyon ng ICC. Dahil dito, anumang kasunod na hakbang mula sa paglilitis hanggang sa hatol ay maaaring maging walang bisa sa ilalim ng Fruits of a Poisonous Tree Doctrine. Sa madaling salita, kung ang mismong pag-aresto ay may depekto, maaaring mapawalang bisa ang lahat ng ebidensya at legal na hakbang na susunod dito. Estratehiya ni Duterte. Bakit siya hinayaan itong mangyari? Maraming nagtatanong. Bakit hindi lumaban si Duterte? Bakit parang tinanggap niya ito nang walang pagtutol? Ang sagot ay nasa kanyang sariling mga salita.